Magandang gabi mga kapatid. Magandang umaga, magandang hapon o anumang oras. Ang mga kapatid na nasa abroad na nanonood at nakikinig sa ating Bible study ngayong oras na ito. Tayo po ay nasa kabanatang 1 pa rin ng aklat ng Apokalipsis. At ating tatalakayin ngayon sa tulong ng Panginoon ang talatang 10 hanggang katapusan kung ating matatapos sa gabi ito. At tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Ama, patnubayan mo po kami sa oras na ito sa aming pag-aaral sa iyong mga banal na salita. Nawa po ito'y maging pagpapala sa aming buhay. Bigyan mo po ang kapangyarihan ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sabi sa mula sa verse 12, verse 12 hanggang sa katapusan, pero magbabasa lang ako ng ilang talata mula sa verse 12. Sabi sa verse 12, at ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad na isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bagkis. At may bigkis ang dibdib na parang pambigkis na ginto. At ang kanyang ulo ay ang kanyang buok ay mapuputing gaya ng balaibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng nagniningas na apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay na isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng mga maraming tubig. At ang kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya aking makita ay nang subasob akong parang waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli at ang nabubuhay, at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo nga ang bagay na ito na nakita mo, at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay ay ang 7 kandelerong at ang 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Iyon ang katapusan, mga kapatid, ng chapter 1 ng Apokalipsis. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Dakila naming Ama, nubayan mo po kami. Muli kami po ay dumadalangin sa inyo na patnubayan mo kami sa iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang Apokalipsis o ang tinatawag na Revelation, kagaya ng binanggit ko noong unang pag-aaral natin, ay parang isang nakatakip na bagay na inalis ang takip upang makita kung ano yung nasa loob niyan. Sa wikang Ingles ay uncovered.
at ang nilalaman ng Apokalipsis ay may kinlaman sa ating kapanahunan at sa darating na panahon at hanggang sa walang hanggang panahon. Iyon ang message ng Apokalipsis. Kaya mahalaga na basahin natin ito. Sabi nga ng talatang 3, pag-aralan natin. At pansinin din ninyo na itong Apokalipsis ay isang pangitain, isang vision. Ang gusto sabihin, nakita ni Juan ang isang bagay na nire-reveal sa kanya ng Panginoon, at ang mga bagay na yan ay sabi ng Panginoon na isulat niya sa isang aklat at kanyang ipadala sa mga 7 iglesia ng Asya. Now, pansinin ninyo din mga kapatid na si Juan, nangyari ito nang si Juan ay nasa isla nung si Juan ay nasa isla ng Patmos. Siya ay nasa isla ng Patmos. No, bakit siya nandoon? Siya ay dinala doon, in-exile siya. At sabi niya, hindi sapagkat siya ay nakagawa ng masama laban sa gobyerno, kundi siya ay na-exile dahil sa patotoo niya at pangangaral niya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, doon niya nakita ang isang bagay, sapagkat itong Apokalipsis na ito ay ipinahayag ng Diyos kay sa ating Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus pinahayag isang anghel, at ang anghel ay pinahayag niya kay Juan, at si Juan ay pinahayag niya sa mga iglesia sa atin ngayon. So sabi niya, mapapansin natin ang kanyang sinabi, noong nasa Patmos siya, ay nakarinig siya ng tinig. Sabi dito, sabi niya, akong si Juan na kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo ako na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuho ni Jesus. So nandyan siya, no? Tapos dito sabi niya, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. No? Yung araw ng Panginoon ay Sunday, tandaan natin, hindi Sabat. Sapagkat nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus ay first day of the month, which is Sunday. Ayan ay maliwanag sa 4 na gospel from Matthew, Mark, Luke, and John, on the first day of the week after the day of Sabbath. And secondly, in the New Testament, there is no more mention of Sabbath, but what is mentioned is the first day of the week, which is Sunday. Now, sa Colossians, mayroong mention of Sabbath, but ang sinasabi lang niya, yung Sabbath ay anino lamang ng tunay na darating. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ang nagbibigay ng tunay na kapahingan sa bawat lalapit sa Kanya at sasampalataya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Noong nasa isla daw ng Patmos siya, ay meron siyang nagkaroon ng pangitain dito. Ako'y nasa espiritu, verse 10, ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran at nakita ang isang at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakakanom. Meron siyang narinig sa kanyang likuran. So, sa verse 11, sabi niya, na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at yung ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia, at sa Laodicea. Now, narinig niya ang isang tinig, at ang maririnig mo at makikita sa akin
ay isulat mo sa isang aklat. Ano yung aklat na yun? Yun ang Revelation. At ipadala mo sa 7 iglesia sa Asia. Now, noong isulat ni Apostol Juan ito, noong nakita ni Apostol Juan ang pangitayang ito, merong talagang existing church, 7 churches in Asia Minor. Ngayon, itong iglesia ito, mga kapatid, individual sila, ay larawan ng buong iglesia sapagkat ang salitang 7 ay complete. And secondly, yung problema ng mga iglesyang ito ay pakapareho ng problema ng mga iglesyang darating mula sa Jerusalem kung saan nag-umpisa ang church up to the time ang uli ay sa panahon natin. Ngayon, sabi niya, isulat mo. Kaya makikita ninyo yung Iglesia Efeso hanggang Iglesia Laodicea ay sila ay they are set in their historical order. Kasi mga kasaysayan, halimbawa Efeso, panahon ng Jerusalem, pagkatapos yung mga ibang iglesia sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng iglesia ay pinahihirapan, sa panahon ng Imperyo Roma, hanggang sa panahon natin ngayon. Yan ang ipag-aaralan natin sa mga darating na panahon. So sabi niya, isulat mo sa mga 7 iglesia ng Asia. No? Ngayon, sa verse 12, at ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. Yun. Siya lumingon. Sino yung nagsasalita sa akin? At nakita ko. Natandaan yung salitang at nakita. Dahil yan ay aking mababasa hanggang huli ng aklat ng Revelasyon, sapagkat ang gusto niyang ang nakita ay isang pangitain. Ang kahulugan ng vision ay siya ay nakagising. Meron siyang nakikita. Hindi ka pareho ng panaginip or dream, natutulog siya at may nakikita siya sa kanyang pagtulog. Subalit ito, nakagising siya at nakakita siya ng pangitain. Iyon ang tinatawag na vision. So, anong nakita niya una? Sabi niya, merong 7 kandelerong ginto. No? Sa gitna ng 7 kandelerong ginto ito ay may nakatayo na katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Now, itong nakita niya, unang nakita niya, ay lumingon siya at nakita niya yung 7 golden candlestick, 7 kandelerong ginto. Na malalaman natin na itong 7 kandelerong gintong ito ay larawan ng 7 iglesia. Pag nakarating tayo sa bandang huli ng chapter 1, bago tayo matapos, larawan ng 7 iglesia. Now, doon sa tabernakulo, merong kandelero ginto upang magbigay ng liwanag sa loob ng tabernakulo. Alalahanin natin, yung 7 kandelerong ginto, hindi sila ang ilaw, kundi lagyan lamang sila ng ilaw. So, mahalaga yan. Bakit? Sapagkat ang 7 kandelerong ginto ay larawan ng iglesia. At ang iglesia ng tunay na mananampalataya kay Kristo ay dapat lumiwanag. Sa gitna ng madilim na sanglibutan ito, dapat tayo lumiwanag. Dapat dalhin natin ang katotohanan. Dahil tayo ay parang kandelerong ginto kung saan tayo ang nagdadala sa ilaw. We are the light bearer sa atin. Kaya nang sabihin ng Panginoon, I am the light of the world, at sabi niya, patapos sabi niya, you are the light of the world. Siyang talagang ilaw, tayo ay nagdadala lamang, or light bearer tayo. Dahil si Kristo, na tayong mga Kristiyano ay nasa atin ang ating Panginoon. Nasa atin ang Holy Spirit. And that is the light. Yon ang kahulugan ng 7 kandelerong ginto. At sabi pa niya, at sa gitna ng mga kandelero ay may isang
katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis na damit, dibdib na kagaya ng pamigkis na ginto. Sino ito? Ito ang ating Panginoong Hesus. Bakit nasa gitna siya ng 7 kandelerong ginto? Now, ilarawan natin parang yung mga 7 kandelerong ginto ay naka-arrange like a circle. And in the midst of that circle ay nandyan nakatayo ang ating Panginoong Hesus. So, yung kaulugan yan, siya'y nasa kalagitnaan nila sapagkat siya ang ulo ng iglesia, siya ang nagkokontrol sa iglesia, siya ang kapangyarihan ng iglesia. Dahil nasa gitna siya, he is in the midst of the golden candlestick. Kaya sabi rin niya, kung saan daw tayo nagtitipon, siya'y nasa gitna natin. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So itong mga 7 candlestick na larawan ng iglesia, siya'y nasa gitna nila. Iyon ang nakita niya. Sabi dito, at ang kanyang ulo, sabi niya, no? Una, verse 13 muna. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis na ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Alalahanin natin, iyan ay larawan ng hari at larawan din ng alipin. Unang-una noong siya nasa katawang lupa, binigkis niya ang kanyang baywang upang kanyang ugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. That is service. At dito mga kapatid, hindi igit pa doon ang sinasabi niya, sapagkat dito na may pamigkis na ginto ay larawan ng isang saserdote, sapagkat siya ang tunay na saserdote. Siyang larawan ng mga saserdote sa lumang tipan, sapagkat siya ang ulo at tagapaglingkod ng iglesia. Tapos sabi niya sa verse 14, at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng mga ningas ng apoy. Ang kanyang buhok ay maputing gaya ng niebe. Dito natin makikita na sa una pang bahina ng Apokalipsis concerning yung vision ni John sa islands of Patmos, yung description niya sa ating Panginoon ay description ng Diyos. Sa mga tuwid, ang nakita niya doon sa isla ng Patmos at inilarawan niya ang nakita niya at ang nakita niya ang ating Panginoon ay larawan ng Diyos. Kaya tingnan niyo, bagamat yung revelation ay ipinatilib na God the Father and then from Jesus Christ our Lord to the angels, to the 7 churches, hindi nangangahulugan na ang Panginoong Hesus ay mababa ang uri niya sa kanyang Father. Dahil kailangan nating maunawaan ang Bible. In order to understand the Bible, let us understand that there is only one God at nagpakilala siya sa atin sa 3 persona. Tandaan ninyo yun. Without believing that, maliligaw tayo sa Bible. Dahil yun ang katotohanan. Perhaps wala namang word of Trinity in Bible, but why did we coin the word Trinity? Because it is taught in the Bible. Meron bang Bible din, salitang Bible sa akalat na ito? Bakit tinawag nating Bible? Wala namang Bible. Sapagkat ang sinasabi na ito ay aklat ng mga akalat. And we coin a word which is called Bible. God is one but introduce Himself
in three divine persons. What do we call that? That is where the Trinity, although walang Trinity, but the Trinity is taught from Genesis up to Revelations. Pansinin ninyo. Now, itong pangitain ni John na ito, na ang kanyang nakita, sabi niya, at ang kanyang ulo, sabi niya, verse 14, at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa. Referring to the Lord Jesus Christ. Now, in the book of Daniel, particularly chapter 7 ng book ng Daniel, ay mababasa natin ang kahulugan nito. In Daniel chapter 7, ay ating mababasa sa chapter 7 verses 9. No? Sabi niya, itong pangitain ni Daniel sa Diyos, ano? Ito yung nakita ni Daniel ang Diyos. Sabi niya, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay. At isa na matanda, nakita niya yung Diyos, isa siyang matanda na mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot ay mapuputing parang niebe. At ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. At ang kanyang lukulukan ay mga liyab na apoy. At ang gulong niyaon ay nagniningas ng apoy. Sino nakita ni Daniel sa kanyang pangitain? God, ang Diyos. Now, yung description ni Daniel ay the same description na nakita ni John sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya sa verse 14 sa English, ano, New King James, NKJ, ang babasahin ko. Kung mayroon kayong Bible, Tagalog man o English o ano translation niyo, tignan niyo, no? His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like flames of fire. So this is the description of God. Ang white hair ay katandaan, wala siyang pinagmulan. Iyon na sabi ni Daniel sabi ni Daniel sa chapter 7 ng Daniel verse 9. Tignan niyo, babasahin ko sa English. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and the wheels of burning fire. Kaya itong puti niyang buhok, it refers to his eternal, from eternity, nandiyan na siya. In the beginning, God created the heaven and the earth. Wala siyang beginning. Bago pa nag-umpisa ang lahat, nandyan na ang Diyos. Pagkatapos ng Panginoong Jesucristo, sa John naman, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. Wala rin siyang pinagmulan. And the Word was with God, that is Trinity, and the Word was God. Referring to the Lord Jesus Christ, ang kanyang pagka-Diyos. At sabi pa niya, ang kanyang mga mata, in verse 14, ay parang ningas ng apoy. Maalab sila, yung mata niya. Maapoy. Ang gusto sabihin dyan ay, He is omniscient, He is all-knowing. Walang bagay na hindi niya nakikita, hindi na nalalaman. Even before tayo ay sinilang ng ating nanay, alam na niya. Sabi ni Haring David, we cannot hide anything from those fiery eyes. Iyon ang kahulugan. Walang bagay na hindi nakikita ng Diyos. Maaring tayo ay nagkakasala,
Hindi alam ng iba ang ating kasalanan, but God knows everything. We cannot hide anything from God, from His pure eyes, yung mata niya, nagniningas. Pagkatapos sabi niya dito, at ang kanyang mga paa ay katulad ng nansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang tutuwang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Yung tanso, it can withstand fire, and it refers sa judgment dahil siya ang maghukom. Pangatlo, yung kanyang tubig, yung kanyang salita ay parang lagaslas ng tubig. Alam niyo yun? Ang kanyang salita ay parang lagaslas ng tubig. Sabi dito sa wikang Ingles, sabi dito, and his voice as the sound of many waters. Anong kahulugan yan? Ang kanyang tinig ay makapangyarihan, sapagkat yung lagaslas ng tubig, yung power ng tubig, kapag dumadaan, ay sisirain ng lahat na dadaanan niya sapagkat makapangyarihan ng tubig, yung lagaslas ng tubig. Kaya do ating electricity, sa ating kuryente, hindi ba yung dam, doon natin kinukuha yung ating kuryente. Dahil doon ang tubig ay malakas at kanyang pinapaandar ang mga makina upang tayo makakuha ng kuryente. So, kapag sinabi niya that the voice of God is like the sounds of many waters, ang gusto niya sabihin, makapangyarihan siya. Hindi ba? Nung nilikha niya ang sanlibutan, salita lamang. Sabi niya, lumitaw ang tubig at lumitaw ang tubig. Lumitaw ang ilaw at lumitaw ang ilaw. Ano man ang sinasabi niya ay nangyayari. Nung si Lazaro ay patay na, ano sinabi ng Panginoon? Lazaro, tumindig ka, at tumindig siya. That is power. Kaya ang kanyang salita ay kapangyarihan. Tapos sabi niya sa verse 16, at ang sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at ang kanyang bituin ay lumalabas, at ang kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak, isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat. So, sa kanyang bibig, o sa kanyang kamay, sinasabi dito, ay inahawak niya. Tingnan sa Tagalog, no, mga kapatid. He had in his right hand 7 stars. Inahawak niya ang 7 bituin. Sino yung 7 bituin na ito? Sabi ng chapter 20, verse 20, Revelation chapter 1, verse 20, ang 7 bituin, sabi niya, ang 7 bituin, the mystery of the 7 stars, which we saw in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches. Itong angel na ito, I don't know if it's a literal angel, pero sometimes yung mga nangunguna sa mga church, other Bible expositors ay ang sinasabi nila, ito yung mga leaders, mga nangunguna, mga kapatirang nangunguna sa church, mga elders ng iglesia. Ang mahalaga yung inahawak niya sa kanyang kanang kamay. Gusto sabihin, siya ang nagko-control sa church. Siya ang nagko-control sa mga kapatiran ding ginagamit ng Panginoon sa church. Siya ang nagko-control. At
Sinabi niya dito, and he had in his right hand 7 stars, no? Siya nagko-control sa kamay niya. At sabi niya, sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na sword, na espada. Two-edged sword, 2 talim. Sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang espada na may 2 talim. Ano yon? Yung mga salita niya ay parang espada na 2 talim at bumabaon sa kaibuturan, sa kalaliman ng ating kaluluwa, sa ating puso at kaluluwa. Now, let me read the book of Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, particularly Hebrew chapter 4, particularly verse 12. Tingnan nyo, no, ang kapatid. Babasahin ko sandali sa inyo. Hebrew chapter 4, particularly verse 12. Ang sinasabi niya dito sa Hebrew chapter 4, verse 12, sabi niya, no, tingnan niyo, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu at ang mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng tao. So, yung salita ng Diyos ay matalim. Kung minsan sinusugatan tayo upang ating makilala at magising tayo sa ating pagkukulang sa harapan ng Diyos. Nanunugat ang kanyang salita. Di ba ninyo alam kapag ang katotohanan ay narinig ng isang tao ay nasusugat ang kanyang puso upang kanyang makilala ang kanyang pagkukulang sa Diyos. Noong si Apostol Pedro ay nangaral sa araw ng Pentecostes, maraming mga Hudyo na nasugatan ng puso. They were cut to the heart dahil sa salita ni Pedro, nasugatan ang kanilang mga puso. At kanilang sinabi pagkatapos, anong gagawin namin? Dahil kami ay nagkamali. Dahil kami ay hindi kumilala sa ating Panginoong Hesus. Ano sabi ni Peter? Magsisi kayo. So, it really hurts the heart kapag narinig natin siya. Kaya may 2 tao May taong kapag nasugatan sila sa salita ng Diyos, ay magsisisi sila. Meron naman taong nasugatan sila sa salita ng Diyos at magagalit sila. Mapalad yung nasusugatan at nagsisisi sa kanyang kasalanan sapagkat ang pagkasugat nila sa salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa kanila ng panibagong buhay, panibagong prinsipyo, panibagong lakad. So, ang kanyang mga lumalabas sa kanyang bibig, sabi niya, ay isang tabak na magkabila ang talim. At ang kanyang mukha ay parang sinag ng araw, igit pa sa sinag ng araw. Sapagkat yan ng Diyos. God is light. Hindi ba? Nakita siya ni Apostol Pablo sa daan ng Damascus sa chapter 26 ng Book of Acts. Sabi niya, nakita ko siya, maliwanag pa siya sa araw sa katanghalian. Kailan mga maliwanag ang araw sa katanghalian? Mas maliwanag daw ang ating Panginoong Hesus kaysa sa araw na sa katanghalian. Acts chapter 26, tignan niyo doon. Dahil meron siyang 3 patutuo si Pablo, Acts chapter 9, nagbibigay siya ng patutuo kung paano niyang nakita si Kristo sa daan ng Damascus. Pagkatapos Acts 22, nirepeat niya. Acts 26, nirepeat niya kay Haring Agripa na sinabi niya na nakita niya si Kristo
na maliwanag kaysa liwanag ng araw sa katanghalian. So, nakita niya ang isang araw. Sabi niya, no? In verse 17, when I saw him, nang nakita ko siya, I fell at his feet as dead. Nang siya aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. Yon. Anong kahulugan? Hindi naman namatay, parang patay. Ang kaugustuhan nito, parang nakita niya ang kawalan niyang halaga sa harapan ng isang Diyos na maliwanag. Nung nakita ni Isaiah ang Diyos, ano sabi ni Isaiah? Walang halaga ako. Ako'y isang taong makasalanan sa harapan mo. Di ba? Nang makilala natin si Kristo. Anong nakilala natin? Paano nyo nakilala si Kristo? Hindi ba nang nakilala natin, nakilala natin ang ating kasamaan, ang ating kasalanan, ang ating kawalang kabanalan. I felt his spirit as dead. Pero sabi niya, tingnan naman nyo, huwag kang matakot. So tayo nang makita natin si Kristo, ay para tayong nasubasob sa kanyang harapan. Subalit sabi niya, huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat sa oras na yan, ay nilinis tayo at makikita natin ang Diyos at hindi na tayo natatakot upang makita natin siya. Bakit? Sapagkat nilinis tayo sa ating pagkakasala. So sabi niya, when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. I am the first and the last. This is God, and Christ is God. Because the description that belongs to God is seen in Christ Jesus our Lord. Sabi niya, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of heaven and hell. Ako'y nabubuhay at ako'y namatay. Hindi ba siya namatay? No. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman. Wala na siyang kamatayan. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at Hades. Nasa kanyang kapangyarihan upang tayo ay maligtas, at nasa kanyang kapangyarihan upang tayo ay mapahamak. Sa papanong paraan, sapagkat siya ay namatay. Subalit nabuhay siya sa ikatlong araw upang ang kapangyarihang yan ay mabuksan para sa ating makasalanan. Nang sa ganon, magkakaroon tayo ng panlapit sa Kanya. So sabi dito, at nang siya'y aking makita'y nasubasub ako, nawaring patay sa kanyang paanan. At pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, ang nabubuhay. Ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ngayon, in closing, sabi ni Apostol Juan, sabi ng Panginoon kay Apostol Juan, yung nakita mo ito, sabi niya, ay isulat mo. Verse 19, isulat mo nga ang mga bagay na ito, ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay na ngayon, at ang mga bagay na nangyayari sa darating. Ito yung general outline ng Revelation. Isulat mo ang mga bagay na nangyayari ngayon, at ang mangyayari sa darating at ang panghuling magpakailanman, isusulat niya. At saan natin makikita yan? Sa Apokalipsis. Kaya hindi na kailangan ng prophets ngayon, ng propeta. Sapagkat kompleto na yung Bible. Alam natin kung anong nangyayari sa panahon natin. Alam natin kung anong mangyayari sa darating na panahon. At alam din natin kung anong mangyayari sa walang hanggang panahon. According to the book of the Revelations. Kaya iyon ang reason why sinabi ng Holy Spirit sa atin sa chapter 1 verse 3. Sabi niya, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Revelation chapter 1
verse 3. Kailangan nating basahin ito. Totoo, mahirap basahin, subalit tayong mga interesado at mga anak ng Diyos ay napaka-importante ng aklat na ito sa atin. Hindi na tayo nangangailangan ng manghuhula sapagkat all what will happen in the future and forever ay nakikita natin, mababasa natin sa aklat ng Apokalipsis. Pagkatapos, binigyan niyang paliwanag ano yung hiwaga ng mga pitong bituin. Ang mga pitong bituin sa kanyang kamay ay pitong kandelerong ginto. Ang pitong bituin ay mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. So yun ang binigay niya, yung mystery na nakita ni John. Sino yung stars, sino yung bituin, sino yung kandelero. Di kandelerong ginto ay yung churches. Kaya sa ating susunod chapter 2, uunahin muna niya yung message niya sa mga churches bago pupunta sa darating na panahon na mangyayari sa ating panahon ngayon, mga kapatid. So, yan muna ang ating pag-aaral ngayon. Halos nag-consume na tayo ng more than 30 minutes. At naway ilingin natin sa Panginoon na patnubayan tayo, bigyan tayong panahon kahit pa konti-konti lang ang aklat ng Apokalipsis. Magbasa kayo, mag-advance reading kayo, at by the grace of God ay ating susunod ang ating pag-aaral ngayon.